gabi sa inyong lahat. At syempre, ngayon ay ang patuloy natin na pagsasaliksik or ating pag-uusapan tungkol po sa ating mga puso, ang mga ating mga nararanasan. At kagabi nga talaga tunay na sa dami po ng ating mga natanggap na mga katanungan, hindi po natapos. At ngayon, alam ko na sasamahan nyo pa rin kami at naririto po ang ating mahal na pastor, si Pastor Navarro. Siya po yung aking asawa at siya po ay pastor na pastor. Praise the Lord. Pastor, mag-greet ka naman sa kanila, sa lahat ng nanonood. Greet mo sila sa... Okay. Magandang gabi. At saka happy Valentine's Day sa lahat-lahat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yes. God bless, I love you sa inyo lahat, mga anak ng Diyos. At maraming katanungan. Okay, magtanong na kayo. Yes. Thank you, Pastor. At katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina na pagpapatuloy natin yung mga katanungan kagabi na hindi po na talagang natapos. And dito si Pastor, matutulungan niya rin ako sa pagsagot at syempre sa magagandang mga advice na ibibigay sa atin ng ating Pastor. And na lahat po ng gusto pong magtanong pa or meron pong i-consult about especially sa mga tungkol sa love at saka sa kahit relationship, pwede po kayong mag-join, pwede kayong mag-comment. Ayan, welcome po at sasagutin po namin kayo sa tulong po ng pangunguna po ng ating Panginoon at syempre ng ating pastor. Praise the Lord. Narito yung inuulit ko, nais ko muna kayo batiin ng ano ba ito tawag dito, maligayang puso sa bawat isa. Kasi nakasanayan na natin to since nung mga bata pa ako talagang alam ko yung Valentine's Day. Taon-taon na lang talagang dinidiwang ito. Pero actually hindi naman to talagang nasa Biblia. Hindi, nalalaman lang ang word na pag-ibig. Kanya pwede nating mapag-usapan ito. Amen. So, inuulit ko, kung meron kayong mga tanong, meron kayong mga gustong malaman pa na nako-confuse kayo sa inyong buhay, sa inyong decision, pagdating sa pag-ibig or sa puso, pwede tayong magtanong. Okay? Now, papasok na ako sa unang tanong kasi para maubos natin lahat ito at continuation nga ito. Katulad ng katanungan na ito. Pastor, ito yung tanong. Kung ikaw ay praise God. Wala ka na bang babatiin, Pastor? I love you, Lord. Baka meron kang gustong batiin. Batiin ko si Lord. I love you, Lord. Thank you for your love sa buhay namin mag-asawa. O sa inyo na rin lahat-lahat, binati ko na kayo eh. Diretsuhan na tayo para ayos na ayos. Okay, ito po yung hinahanap ko kasi yung continuation kasi sabi ko asan na ba yun? Saan kami natapos? So ito yung tanong na una-una nating pag-uusapan. May katanungan dito. Ito po ay nagmumula kay Mr. and Mrs. Cadiente ng Silang Cavite. Mr. and Mrs. Cadiente. Hello po sa inyong mag-asawa. Mr. and Mrs. So mag-asawa po ito. Salamat sa inyong ipinasa na tanong. Ito ang tanong niya, Pastor. Ano po ang maaari kong gawin para lalong maging matatag kami sa pagsasama at pagmamahalang mag-asawa na lalo? Ano po ang pwede namin gawin pa? Ayun. Para daw lalo silang maging matatag at lalo silang magmahalang mag-asawa, ano daw pwede pa nilang gawin? Siguro, Pastor, ito ay masyado silang wala silang problema kasi sabi dito, yung mas lalo silang magiging matatag. So, praise God, wala silang problem sa tanong. Gusto lang nilang malaman ay ang talagang may pagpatuloy ang kanilang matatag na relasyon bilang mag-asawa. So, ano po ang pwede nating sabihin sa kanila, advice na para maging matatag? Yes.
Okay? Yes, Pastor. Salamat sa tanong. Salamat din, Pastora. Okay. Based sa aking napag-aral sa Biblia at sa aking magpasawa, Yes. Okay, parang sinasabi ay okay. Yun natin. Kasi mawala. yes, Pastor. Ay, Naririnig kita, Pastor. Naririnig ka namin. In Proverbs 16 verse 3, sabi doon, commit to the Lord whatever you do in your plan will be success. Inalapit ko sa Diyos ang aking asawa at ang aking sarili. At sinabi ko, Panginoon, bigkasin mo kami ng pag-ibig. Yes. Ikaw po ay bumagita sa amin. Ayan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig eh. At bigkasin mo kami. Hindi dahil sa hindi pwedeng walang problema na darating sa isang tao. Nasa mundo siya eh. Nasa mundo. Ang lahat ng tao, nasa mundo, dumarating ang pag-shape. At kinakailangan yung tanong kung paano ka magiging mas matibay. Lalapit na kayo sa Diyos. I-present mo sa Lord lahat. Ang sabi ka, Proverbs 16 verse 6, commit to the Lord, whatever you do in your plan will be success. Kaya kung ang Diyos ay nilapitan yung mag-asawa, ilapit nyo na ang mga anak nyo, ilapit nyo mga pangailangan, ilapit nyo pati future, ilapit nyo future sa pagtanda, may forever yon. Sa mundo walang forever eh. Papalit-palit ng asawa eh. Pero pang sa Diyos, kagaya ng aking asawa, lagi kong sinasabi, kinakausap ang Diyos. Mag-enda ang buhay ko, Lord. Sobra. Mahal na mahal ko ang aking asawa. I-bless mo ang aking asawa. I-bless mo ako kasama ang aming mga anak, kasama ang ministry. Samahan niyo kami para kami ay managumpay sa mundong ito. Yan po ang dapat gagawin. Okay? God bless. Yes, dapat gawin niyo yun, ha? Tapitan ng Diyos. Okay. Wala siyang mukha. Thank you, Pastor. I hope na si Mr. and Mrs. Cadiente na gets niyo po yung advice ng ating pastor na lalo tayong lumapit sa Panginoon at lalong wag magbago no yung ating pagmamahalan. Ika nga, sabi niya, according to the Bible, talagang tanggunin natin sa Lord lahat. Thank you, Pastor. Talaga naman. Dadagdagan ko pa. Yes, Dadagdagan ko pa yun. may dagdag pa. Dadagdagan ko pa. Yes, ang Pastor. pag-ibig, kagaya dadagdagan ko siya, mag-asawa yan eh. True love, always expect the best. Siyempre, nag-expect ka ng the best sa asawa mo, magiging best yun. Kung hindi ka naman corrupt sa Diyos. Kaya maraming corrupt sa Diyos eh. Hindi sila lumalapit sa Diyos eh. Unang mahalin ang Diyos. Kaya sabi doon, seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mong mahalin ang Diyos, mamahalin ka rin ng asawa mo. Pag hindi mo minahal ang Diyos, ay korapin mo. Wala. Para ka nagkukurap ng pag-ibig. Kaya hindi nagiging tama ang pag-ibig. Unahin mong mahalin ang Diyos. Unahin yung mag-asawa ang Diyos. Ay talaga namang, ang sabi ng conclusion doon sa seeking first, sabi niya, and all these things shall be added unto you. Idaragdag pa ng Diyos ang pag-ibig. Bibigkisin kayo ng pag-ibig ng Diyos. At magkaroon kayo ng fear, magkaroon kayo ng talagang katapatan sa isa't isa. Yan ang maganda sa pagsasama. Yan ang ginagawa kong sikreto. Kaya mahal na mahal ko yung aking asawa. Kahit malayo siya, sa ibang bansa, nandito ako. Basta sa harapan ng Diyos, malapit na kami sa isa't isa. Minsan nagbibiro nga kami. Siguro napakalaki kasi ng bahay natin. Kaya pag magsabi ako ng I love you, gagamit pa tayo ng gadget. Ganyan. Kaya mahal na mahal ko yung aking asawa. Okay? Gamitin nyo yan. Gamitin nyo ha. Lumapit kayo sa Diyos. Unahin nyo ang Diyos pagmamahal. At mamahalin kayo Diyos. At ibibigay ng Diyos ang love sa isa't isa. Embrace kayo ng Lord. Amen. Thank you, Pastor. Pero sa palagay ko naman, sa tanong niya kasi, ang sinasabi nila ay advice lang na para maging matatag. So, andun talaga nagmamahalan sila, Pastor. Hindi nawawala yung love nila. So, continuous lang ibig sabihin. Continuation. Continuous lang yung ating feelings. Huwag natin natatanggalin. Okay, go. Proceed na tayo sa next question, Pastor. Okay, go. Praise God. Ito ang next question. Bakit po madalas
nagkakalabuan ang relasyon from Lotlot Castro Yeah. ng Oman. Ayan, andito siya sa Oman. Pero hindi ko alam saan sa Oman dito ha. Okay. Sabi niya, bakit po, Pastora, madalas nagkakalabuan ng relasyon? Hindi ko alam Napakagandang kung kay katanungan. Lotlot, kung ito ay para sila nasa Oman or LDR sila, yung nasa Pinas yung kanyang asawa or LDR. Alam mo yung LDR, no, Pastor? Katulad natin, ganyan, malayo tayo. Long Okay. distance relationship. Na Praise talaga. God. So, Pastor, ano po masasabi Napakagaling. natin doon? Bakit po madalas nagkakalabuan ang relasyon? Alam nyo, siguro, for me, kasi as a woman, ako pastor, no, bilang babae, syempre, Okay. bakit nagkakalabo ng relasyon? Maaring sa connection, yung pag-chat, yung pag-uusap, yung connection ng dalawang magkarelasyon. So, nagkakalabuan o kaya Pwede. wala silang tiwala, panay duda, or kahina-hinala ang ginagawa ng bawat isa, or else Yes, pwede marami yan, marami silang iniisip o dahil sa matinding problema, nasa pagsubok, nasa trials, nasa Pwede. testings, yan yung mga sanhi o mga dahilan kung bakit nagkakalabuan. Lahat, pwede. So, ang Okay. matindi dyan, sabi dito, bakit nagkakalabuan? Minsan sa mga pagsubok yan. Matinding pagsubok. Okay, sasagutin natin yan. Ganda yung tanong mo, Pastora dyan. Yes, Sino man nagtanong yan, napakaganda niya. si Lotlot. Kaya, Si Lotlot na okay, Castro. Lotlot Castro. Ang kagandahan, okay, Lotlot Castro. Yes. At ang sarap din ng kami ay mag-advise kasi sinabi ko sa Lord, thank you God, perfect yung buhay ko na may asawa ko, may mga anak. Pwede kaming mag-advise. Good advisor kami. Kasi ganito yon. Bakit nagkakalabuan? Kasi una sa lahat, unahin natin lagi, hindi kayo lumalapit sa Diyos. Hindi kayo lumalapit sa Diyos. Number one, ako bilang isang, masabi ko, hindi ko bubuhat ang sarili ko. Kasi, servant ako ng Lord eh. Kaya, sinasabi ko na, dahil lumalapit ako sa Diyos, mahal ko ang Diyos, pwede ako mag-advise. Nilapitan ko ang Diyos. Kaya kahit mag-end up buhay ko, sinasabi ko sa Lord, mahal na mahal ko yung miss ko, ingatan mo siya lagi. May tiwala ako sa Kanya. At hindi sa lahat, may tiwala ako sa inyo, Diyos. Kung mahal ko ang Diyos, may tiwala ako sa Diyos, iingatan ng Diyos ang aking asawa, ingatan niya. Kahit sa malayo siyang lugar, at nandito ko sa Pilipinas, o kaya sa ibang bansa pa, o sa sulok ba ng mundo. Kahit siya nasa langit na ako, sinasabi ko, Lord, huwag niyo pabayaan ang aking asawa. Mahal na mahal ko yun. Galing yun sa tadyang ko. Yan. Pero kung nagkakalabuan, at hindi kayo, ang sasabi sa Bible, yung GW, alam niyo ba yung GW? God's will, kalooban ng Diyos. Nagkakalabuan, baka hindi kayong tadyang. Kaya kung hindi ka tadyang, matatadya ka na isang tao. Hindi ka dito sa aking tadyang, umalis ka dyan. Yan. Pero yung kalooban ng Diyos, yung God's will, yung GW, yan ang God's will, fitted na fitted sa Kanya yan. I-embrace niya yan. Malayo man, malapit man, lahat, sulok man yan. Dahil Kanya yun binigay sa Kanya ng Diyos. Ang aking asawa, dahil binigay sa akin ng Diyos. At nagpupuli, papasalamat ko sa Diyos. Kasi iba na yung panahon ngayon. May gadget na, nakikita ko yung aking asawa. Nakakapag-usap kami, nakakapag-zoom, lahat na. Kaya sobra kong mahal na mahal yung aking asawang niya, si Pastor Aris Tabar. Mahal na mahal din sa buhay. Wala nang ibang asawa yan. Kaya good na advisor kami. At isa pa, yung mag-asawa, dapat meron silang mga spiritual na advisor. Preacher, pastor. Kagaya ng ganito, hindi kayo nagpapa-advise, ito advice namin for the glory of God. Ang aming pang-advise, ang nag-witness nito, andyan ang Espiritu ng Diyos. Tama ba yung ina-advise ni Pastor o Bishop Navarro sa mga taong to? Tama. Yes. Yes, Pastor. Nawala si Pastor. Ayan.
napakasarap ito. Ang advisor ko yung Biblia. Advisor ko dapat kaya yan ang sinasabi ko. Hahanap kayo ng spiritual na advisor at i-bless kayo ng Diyos na siya yung mag-guide sa inyo. Mapag-aralan nyo kasi tayong lahat ng mga nilikha ng Diyos, walang bobo eh. Dahil galing tayo sa Diyos, lahat tayo matatalino. Kaya kung ikaw ay matalino, patalinuhin mo yung buhay spiritual mo at lapitan mo ang Diyos, hindi magiging malabuan ang inyong pagsasama. Kung malabo ang magiging resulta, kasi yung isa ay walang takot sa Diyos, yung isa ay kaya may takot sa Diyos, dapat parehas may takot sa Diyos. Kaya pag lumapit na kayo sa Diyos, makikita nyo, at sasabihin nyo, Lord, ingatan yung kami. Amen. So, laging may takot tayo dapat sa Diyos. Pero totoo nga, kung kapag kasi... tayong lahat ay lalapit sa Diyos, magiging malabo ang isa't isa. Okay, go. Pastor. Yes, tama. Thank you, Pastor. Pag talaga kasi may takot tayo sa Diyos, nakakaiwas tayo na maipush natin yung mga gawang mali or kahit gusto natin gumawa ng mali, hindi natin magawa. Kasi may takot tayo. Amen. Ito pa, dagdag ko. Dadagdag ko. Okay. Dadagdag ko ulit. Wait lang. Okay, Dadagdag ko to kasi may mga asawa na mahalaga eh. At lagi akong parang nanliligaw sa aking asawa. Hindi yung kung kailan tumanda na, wala nang marinig yung asawa ng I love you. Yung cellphone, ang daming mga, naglalagay ko ng I love you, mommy, I love you. Araw-araw, oras-oras, minuto, nagsisend ako ng I love you, nagbo-voice ako sa kanya. At yung mga picture ng love, tapos ang mukha, ganyan. Napakita, tapos mayroon pa nakalagay sa aking ulo, holy. Lagi yan. Nung nauso na itong gadget na ganyan, yes. Kahit tanungin niyo ang aking asawa at tingnan niyo ang kanyang cellphone, makikita mo yun na yun ang ginagawa ko. I love you, mommy. I love you. Mahal na mahal kita at mga anak natin. At higit sa lahat, Lord, ang mahal na mahal ko. Mahal na mahal nating mag-anak at mahal na mahal din tayo. Ganyan. Yes, walang kalabuan yan. Para ba... Amen. Yes, Pastor. Pastor, nawala ka. Hanggat wala si Pastor, nais ko munang... yes, Pastor. Nawawala ka kasi minsan. Totoo yun. Mayroong ice cream, mayroong cake, mayroong sugar. Oo. Kaya pag iyan nakita, di ba? Sobrang tamis ng pagmamahal. Yes. At dahil sa Diyos na pagmamahal yan because God Pastor. Is love. First John chapter 4 verse 16. Okay. God bless ha. Yes, Pastor. Batiin natin to. Marami kasing nakasubaybay sa atin, hindi mo nakikita. Pero dito, daming nag-heart sa atin. Madami nakikinig, nanonood. At i-hi natin. Nagpapa-hi sila. Nag-good evening sa atin. Hello, Donna, Rona. Yes. Okay. And Rona. Hello sa inyong lahat. Hello. Yes. Hello sa inyo. Sila yung mga... Okay. Amen. Good evening din sa inyo. Okay. Kung kayo mayroong comment, mayroong kayong tanong, pwede kayong mag-comment or i-ask ninyo ang tanong. Andito ating pastor hanggat andito. Praise God. Yes, for Lot, yun na nga ang sinabi ni pastor sa atin kanina na madalas na nakakalabuan. Yun ang tanong, di ba? Nasagot, sana nasatisfied ka sa sagot or advice namin. And salamat. And ganun din, ito ang next na question, Pastor. Madami itong question, kaya tayo, sige lang, panay-panay tayo basa. Sabi dito, pag sinasaktan ka ng minamahal mo, sinyalis ba na iyon na dapat ko na siyang iwanan o makipaghiwalay na? Pero mahal na mahal ko po siya. Ako po si Melissa Custodio, taga Oman. Yes. Sasagutin ko na. Sasagutin ko na ba? Sinasaktan ng puso, Pastor. Pag sinasaktan na yung damdamin, kalooban, yung puso. Yes, sinasaktan. Okay, sasagutin ko na. Yes. Hindi ko alam kung may asawa na siya o wala pa siyang asawa. Yan ba may asawa na? Sabi kasi dito, kung may asawa at walang asawa. Walang sinabing eksakto. Sinabi lang niya na, okay. Pero mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal daw niya. Sige. Kaya nga dalawa yung aking bibili sa rute. Kung ito ay nalanggap at binata pa yun, huwag masyadong dibdibat.
Oh. Love is Basta ano ibig sabihin, huwag masyadong generous. dibdiban. Bigay. Huwag masyadong todo, ang Ibig pagmamahal. sabihin Ganyan. doon, oo, yan. Love is generous kasi. So, Ayan. merong Kung control, may sabi ka konting... pambili, tapos hindi pa pala kayo kasal, wala pa. Oo, wala pa. Marami pang darating na ibig sa'yo kung hindi ka pa, hindi pa kayo Pastor, kasal. Huwag hello, masyado. ang, Ilalapit niyo sa Lord. Ganyan. ang sinasabi niya dito, mahal ko po, pastor, pero sinasaktan ng puso ko, sabi niya. Okay. Oh. Okay. Sabi, mahal niya. Oo. Pag pupuntahan natin si Satan, idadamay kasi natin yung buhay natin spiritual. Pero sa mundo, wala na silang pakialam ng ganun eh. Pero pag Christian biblical statement, ibig sabihin nun, sa Biblia, makikita mo si Satan is a liar. Satan is deceiver. Yes. Satan is destroyer. Satan is a thief. Kaya kung hindi totoong yung love, kaya nga sinabi ko kanina, true love always expect the best. Hindi kaya sasaktan. Ngayon, kung hindi pa kayo mag-asawa, huwag masyado. Hanapin mo, ipag-pray mo sa Lord yung Lord, gusto ko po yung hindi ako sasaktan yung Okay. Pastor, just minute. Meron Lord, gusto kong yung i-bless mo ako, gusto ko yung mapapangasawa ko, yung mamahalin ko siya talaga at nagkukunta ka sa Diyos. Ngayon, ganito pa. At yung na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya kung hindi pa kayo kasal, ipunin mo muna, saglit lang, apply mo muna sa kalooban ng Diyos. Doon naman, kung sakali may asawa na, kung sakali may asawa na, ito yun, kung may asawa ka na, never mong i-up, pasin mo first. Ngayon, kung how many times, dito sa ating mga Pilipinas, wala dito yung ano Maya kung mo wala yung mahal 200,000 lang kasi. Ngayon, kung wala kang pera, susi ka. Kaya napakasarap kung talagang asawa sagrado na, gusto ng Diyos sagrado. Ngayon, kung nagkamali at nandyan na, wala problema. Pasanin mo ang kronikan ng hindi taon sa Diyos. Dahil sila mo din God's will. Kaya kung kalooban ng Diyos, mamahalin kami dito ang aking pagmamahal sa aking asawa. Magkita na ang buhay namin, sobrang siyang mahal. At sasabi na, kung ako mauna sa langit, magkikita tayo sa langit, dapat pagbutihin mo para makapunta ako sa langit. Kung ikaw naman, pagbutihin mo rin, pupunta din ako sa langit, tayo doon. Parang, God word. Mawala yung isa, kalaon ng marbis na pupunta na mawawala. Kaya yun ang dapat natin gawin. Okay? Ilangin mo sa Diyos, nakin ng Diyos. Na-solve ang problem natin dyan sa pag-ibig na yan. Kaya lapitan mo na ang Diyos. Okay? Okay. O dapat kaya, alamin, kung ikaw ay may asawa na, mahalin mo siya. Go. Sige. Kasi ang sabi kasi kung isusuko niya Pero Pastor, bago ang lahat, igap ko lang, may nagbabati sa atin, sa iyo, from Dubai, si Sister Odette. Natatandaan mo ba raw siya? Si Sister Odette. Yes. Nag-hi siya sa iyo. Good evening, Pastor Russell. And yan. At saka si Michelle. Sabi sa iyo, hello Pastor and Pastor Russell and Pastora. Yes, hi, Michelle. Ayan. Okay, hi Michelle. And also, okay. No, madami nanonood sa atin ngayon. Okay, sana nakuha nila yung advice mo na about sa ano ba 'yon, pag sinasaktan, sabi niya kung i-give up na niya kung dapat bang iwanan na niya kapag sinasaktan siya. Pero sabi nga ni Pastor, alamin natin kung sila'y mag-asawa, sabi niya, pag hindi pa asawa, wag bigay-bigay. Pero pagka asawa, syempre, andun ang sacrifice o pagtitiis. Tama ba? Yun ang sinabi ng ating Pastor. Okay. And of course, ang advice niya, put God first. Yes. Okay. Nabati mo ba nabati na namin sila? Nabati mo ba sila, Sister Odette? Sila Michelle? God bless. Yes. God bless. Michelle, God bless. Okay, now. Okay, next question tayo, Pastor. Okay, ang sunod na question po dito ay nagmumula po kay
Ba? May ano, mula diyan sa Cavite. Sabi dito, ako lang po ang Okay, nagawa. magandang Cavite. Ito, sabi dito, ako lang po nagawa ng paraan para kami po ay mabuhay at may kaing mag-anak. Tama po ba na ang iniisip ko ngayon ay iwanan na lang namin siya, mag-iina, from Cavite City? Hindi siya, walang pangalan Cavite City lang. Sabi niya ay, Okay. iwanan na ba niya? Magandang tanong yan. Yes. Okay, magandang tanong yan. Okay, sasagutin natin. Ang kasal o pagsasama ay hindi kagaya ng kanin pati subo yung mainit. At pag napasok, iluluwa. Hindi. Umpisa kayo. Nung umpisa na kasipag niya. Nung kalabit na 5 years, ito naglaylo ang trabaho, ganyan. Hindi mo alam, mayroon na pala siyang nanamdaman. O kaya ay kumukuha lang ng buwelo. Ayan. Maraming katanungan. Pero never na never niyong i-give up yung kapartner niyo dahil ikaw ngayon na nagkaharap buhay. Parang walang nasang kwenta. Hindi. May kwenta din yun. Nung umpisa, may kwenta Lumaki na mga anak niyo, may kwenta Ngayon na wala ng trabaho. Nag-shutdown ang pabrika o ano pa man. Ibig sabihin, wala ng kwenta. Hindi gano'n. Kwenta pa rin. Isang araw, magkakaroon siya ng trabaho, ilapit mo sa Diyos, tulungan mo siya, i-inspire mo siya, i-challenge mo siya, dahil may mga anak tayo, may asawa, hindi lang ako, magtulungan tayo. So dapat hindi bibitaw, hindi agad iiwanan. Hindi okay, Pastor? Okay, thank you, Pastor. Huwag mong bitaw, mahalin mo siya. Praise God. So next question tayo, Pastor. So dapat hindi agad gi-give up. Okay. Ito ang tanong dito. Tama po ba na mag-stay pa rin ako sa kanya kahit alam ko na pinipilit lang niya ako na mahalin? From Maribel de Maculangan, buhat sa Santa Rosa, Laguna. Okay. Tama po ba na mag-stay pa rin ako sa kanya? No? Yes, si Maribel. Okay, napakaganda na ni Maribel na kapilido mo, di Maculangan. Huwag mo hayaan makulangan at mawala ang minister mo. Hindi ko alam kasi wala siya kung asawa mo na ba, sagrado ba kayo? Kung hindi kayo sagrado, taglilipin lang, ay tumitigil, umalis sa puder ng diablo na yan, at lumapit ka sa Diyos. Pero kung mag-asawa kayo, sagrado, kasal, o kaya kabataan pa lang, walis kayo sa mga ganong situation. Punta na niyo yung magiging maganda ang buhay ninyo. Ganyan dapat. Okay ba? Oo. Okay? Pagpalain ng Diyos. Ano ba ulitin mo ito? Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap kasi. Ano sabi dito? So dapat pa mag-stay. Depende kung siya mag-asawa. Hindi ko naintindihan yung ano sabi dito, mag-stay pa ba raw siya. Samantalang pilit na pilit lang siyang minamahal. So that means hindi siya mahal. Trying hard. Minamahal siya, Pastor. Pinipilit lang siyang mahalin. So dapat ba siya mag-stay? Kung kayo may pag-asawa na ba, o binasa pa, dalaga pa ba, naglilipin pa, kung mga naglilipin at bata-bataan lang, itigil-tigil. Ngayon kung mag-asawa, mayroong love yan. Okay? Kasi pag hindi, at kung may anak na kayo, mabobroken kayo pamilya. Kawawa ang pamilya. Tapos mag-asawa ka na naman. Ganun na naman ang gagawin. Yung lalaki ganun din. Yung kapag ganun din. Kaya dapat, huwag i-give up naman. Ilapit sa Diyos lang. Thank you, Pastor. Meron ditong question. Live tayo dito ha. Ito question dito sa on the spot. From Andy Legaspi. Ngayon pong Valentine's, ako po ay mag-isa. Wala po akong makita na tamang babae for me. Ano po ang gagawin ko, Pastor and Pastora? Okay. Sasagutin kita. Napagod na din po ako manligaw ng manligaw. Nalulungkot po ako. Okay na, sasagutin ko na. Yes. Babalikan natin. Yes, wala daw siya makita na tamang babae for babalikan mo natin siya. Okay. Siya si Andy. Okay, Andy, sasagutin na kita. Una sa lahat, hindi ka nag-iisa, nandiyan ang Diyos, and God is love. Pinagmamasa ka ng Espiritu ng Diyos. At kung sinasabi mo, wala kang makita, ikaw nag-iisa ngayon, hindi, pag mo sa Lord. Sasabihin ko, nakikita mo ba ako sa mukhaan? Nung kabataan ko, napakagwapo ko. Nahirapan akong mamili ng mga papasawa ko Lumapit ako sa Diyos.
Lumapit ako sa Diyos at sinabi ko, Lord, yung galing sa iyo na mapapangasawa ko, Panginoong Diyos. Pag galing na sa Diyos ang prayer mo, ibibigay yun ng Diyos, hindi ka magiging malungkot. Kaya ni Eva at Dan. Kaya kita mo yan? O, nalungkot ba? Kumpletos na eh. Ginawa na Diyos, kinuhaan niya yung tadyang ni Adan at ibinigay niya. Ginawa niya ito. Si Eva na yan. Kaya napakasarap. Mamahalin mo yan. Hindi ka mag-iisa. Nahirapan ka ganyan. Lapit ka sa Diyos. Hindi nyo kasi nilalapitan ng Diyos eh. Hinihiwalay nyo sarili nyo eh. Pinag-uusapan natin love eh. Pag love, God is love. Lumapit ka doon sa pinaka-author ng love. Ang Diyos yan. Pag nilapitan mo siya, hilingi mo, Lord, Father ko, galing sa inyo din. Wala forever, kasama ko siya, asawa ko, pagiging mga inasya ng aking mga anak, Panginoong Diyos, at katuwang ko, Panginoon, ay ibibigay ng Diyos kapag right ang motibo mo. Kaya napakasarap. Pag ang right ang motives mo yan, ibibigay ng Diyos ang best para sa iyo. Sabi ni, Pastor, sabi ni Andy, salamat daw po. So, nagets niya yung payo natin. And, of course, sabi dito ni, yes, nagpapa-ano rin dito si Joanne. Sabi, good evening, Pastor and Pastora. Good evening and happy Valentine's po sa inyo. And also, si Michelle, ang sabi ni Michelle, sana ibigay na din ni Lord sa akin ang lalaking mamahalin ako ng totoo. Yan, galing kay Michelle. Sabi niya, sana dumating na yung para sa kanya. Yung mamahalin siya ng totoo. Hindi lolokohin. Yes, actually hindi yung tanong pastor, yun ay mga comment sa ating. Okay, siya magpipray siya mag-pray. And from Rona May, sabi niya, amen po pastor. Amen. So amen. And ganun din si Donna, sabi niya, amen po. Amen. Amen. Nakikinig siya sa yung mga advice. Amen. Praise the Lord. Okay. Praise God. And of course si Esa ang sabi dito, Pastor, paano po maging wais sa panahon ng madaming manloloko na nakaabang? Okay. Babae ba yan? Babae ba yan? Yes, babae siya. Esa. Okay. Yes, Esa Ray. Hindi ko alam kung dadaga ka pa o may asawa ka na, may manliligaw, marami. Ito lang yon. Lord, para maging wais. Lord, ng kapangyarihan ng pag-ibig. Yeah. Wow. Alam mong wais, filled by the malapit sa Diyos. At ang Diyos magbibigay ng wisdom, ng knowledge, understanding, and then discerning spirit. And ask mo sa Lord, Lord, please open my spiritual na mga mata. Makita ko kung ako niluloko lang nito mga ganyan. Makikita mo yung sign, yung Lord, give me a sign sa mga taong ito at pag-aralan mo at ipapakita sa iyo ng Diyos, hindi ka nila maluloko. Dahil kapangyarihan ng Diyos, siyang bumabalot sa iyo. Pero sarili mo lang ang susundin mo, Satan is a liar and deceiver. Pwede kang mag-deceive. After Lord, i-destroy ka. After Lord, Satan is a thief. Ikaw ay iiyak at iiyak. Pero never kang gigil sa buhay mo. Yes, ang sabi niya. Para sa iyo. Pastor, thank you daw. Thank you po. Apply ko po yan sa buhay ko. Ayaw ko po sayangin ang sarili ko ng manloloko. Hello, totoo lang. Bakit nga ba ganyan, Pastor? Bakit may nanloloko? Kasi kung wala naman loloko wala namang maloloko. Wala namang, kung mayroon namang maloloko, nagpapaloko, walang manloloko. No? Ano kaya mas marami? Niloloko o manloloko? Ito pandagdag. Pag ikaw ay alam mo ang salita ng Diyos, kahit kailan hindi ka maluloko ng mga pag-ibig na gawa lang ni Satanas. Okay? Tatandaan niya. Lahat ng mga kabataan o lahat ng mga may asawa o wala o lahat na gusto magmahal. Hindi kayo maluloko kung ang Diyos ay nilalapitan ninyo. Kasi Pastor. i-cover kayo ng kapangyarang pag-ibig ng Lord. God bless, ha? Kaya ako, perfectong babae bigay sa akin ng Diyos. Itong sa harapan niyo si Pastora, napakaganda. Makalam ako sa buhay ko yan. Thank you, Pastor. Happy Valentine's, ma'am. Happy Valentine's din. Pastor, eto may tanong dito. Paano po ang aking gagawin, Pastora, kapag hindi na po ako pinapansin ng aking minamahal? Hindi na siya pinapansin ng kanyang mahal. Okay. So ano dapat niya gawin? From Benji.
Okay. Vanji Ito ang Torres. gagawin mo. Vanji Torres. Ito, kung hindi ka na Yes. pinamahal, lumapit ka sa Diyos. True love, always nagmamahal. Pastor, hindi na siya pinapansin. Hindi na siya pinapansin. Ano, dapat ang gawain para pansinin. Ang tunay na nagmamahal ay, magpasalamat ka. Hindi ka na minamahal niya. Lumapit ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng totoong magmamahal sa iyo. Baka hindi yun talaga. Kaya yung love mo, i-preserve mo yun, i-reserve mo yun sa magpapangasawa mo, o kung ikaw ay dalaga pa, o kung may asawa na, at ganito, ihilaan mo doon. May nakalaan yan, kapartner. Oo, may partner ka talaga. Doon mo ilaan yung love. Okay? Ako, yung love ko, ang Diyos. Ako, ang aking asawa, ang aking anak. Doon lang. Ay, nababasa ko para lang. Ayaw nila. Amen. Yes, Pastor. I love you, God bless. Okay, Pastor, sabi ni Lourdes, ni Sister Odette, Amen. And then from Donna, ang sabi ni Donna Isabel, ang sabi dito, tanong Pastor, Pastor Russell, bakit kaya talagang aayaw ko ng magkaasawa? Aayaw ko nga po ipag-pray na magkaasawa pa. Bad po ba yun? Sorry po sa tanong ko. Okay, sabi dito, bakit daw ayaw niya na ipagpipray niya na magkaasawa siya? Bakit hindi niya gusto, parang ganun, ayaw niyang ipagpray na magkaasawa, di siya nalulungkot. Masama daw ba yun? Okay. Bad ba daw yun? Huwag masama. Kaya tingnan niyo kung over ba ng Diyos. Kasi hindi mo nakita future eh. Baka sa future mo, dapat lumabas mo yung magiging anak mo. Kung bata ka pa, kung matanda ka na. Kung matanda ka na, huwag ka na magkasawa. Paano yung pirapan? Kung kasi kung may anak ka ng Pastor, na eh. Ano ibig sabihin ng matanda na? Anong edad yung nutukoy mo na di na mag-aasawa? Matanda na, sabi mo eh. Kung matanda na, may mga anak at mga binata, matanda na, huwag ka na mag-asawa. Alam mo ako, kung hindi pa ng Diyos, at yung asawa ko si Pastora, ilawan. Nasabi ko sa mga anak, huwag na siya mag-asawa. Paano ba mag-asawa? Ang ganda ng buhay mo eh. Huwag na mag-asawa. Kailangan mo, mag-pray ka na lang. Ayaw may mag-pray. Okay, kalooban ng Diyos pa rin. Yes. Ang kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari. Ang kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari. Kung bibigyan ka niya active, walang makakaawat na doon. Mararamdaman mo pa rin yun. Kaya hindi pwede magtapos ng salita. Okay? Kaya ang Diyos may plano eh. Kung paano niyo yung plano ng Diyos? Kung plano niyo, hindi na legit natin yung plano eh. Okay, go. God bless, God bless. Go na. Pag-pray mo na, ano kalooban ng pag-aralan mo pati? Ganda ng mga tanong eh. Sarap. Okay. Tingnan niyo yung si Pastora, kaya mahal na mahal ko yan. O kaya good advice kami. Pagpalain ka ng Lord. I love you, Mami. Amen. Sabi niya, Amen po. Amen po, Pastor. Okay, thank you, Sedona. At eto, meron pa dito, sabi dito, pagdating po ba sa pag-ibig, meron po bang hindi kaya ng babae na kaya ng lalaking gawin? Pagdating sa pag-ibig. Okay. Oo, sasagutin natin. Laging tatandaan natin, God is correct. Walang may kaya ng babae, kaya ng lalaki, hindi. Lahat tayo, pag lumapit sa Diyos, parehas tayo. Pag kinakasal ka sa harapan ng dambana, una tatlo ang kandila. Yung isa, ikaw. Yung isa, babae. Yung nasa gitna, kayo pa rin yun. Pag-iisahin, ang matitira, yung isang malaking kandila na lang. Ibig sabihin, isa na lang kayo. Hindi kayo magkanya-kanya discord. Dapat, one accord kayo. Kasi isa lang kayo sa paligid ng Diyos. Ang head, yung lalaki. Bakit? Saan kinuha ang babae? Sa tadyang. Hindi pwede manguna si babae sa ulo. Tanungin mo si Lord, ako ba pwede manguna sa aking asawa? Tadyang ka eh. Hindi pwede. Hayaan natin ang Diyos, sumunod ang lalaki, sumunod ang babae. Ganyan eh, katuwang. Kaya napakasarap na talagang dapat nagmamahalan. Parehas kayong magmamahal sa isa't isa. Okay. Para kalugdan ng Diyos. Thank you, Pastor. Pastor, okay. from Andy Legaspi. Sabi dito, Pastor Russell, ako po kasi nadala na po ako. Naibigay ko na po ang lahat sa kanya.
Mas Okay, madami po Andy. akong nabigay sa kanya kaysa Praise God. sa sarili ko. Tapos niloko lang po ako kaya parang ayaw ko na po. Okay. Yan ang sinasabi dito na dapat ito ay nagbigay ka na nagbigay. Ay napakaganda. Ay fruitful. Diyos lang, nagbigay ka. Mabuti, marami kayo ibigay. Ibig sabihin, hindi ito mag-collapse under emotion or mental or physical. Dahil totoong love, binibigay mo. Walang sumbat ng sumbat. Bigay ka ng bigay. Tingnan mo ang Diyos. Puro bigay ng bigay. Nawawala tayo sa anay. Bigay pa rin ng bigay. Waiting the second coming of Jesus Christ. Okay? Hanggang waiting tayo nga. Hanggang may buwan, may pag-asa. May pag-asa. Tingnan mo lang. Yan eh. Huwag kang sumuko. Yan eh. Si Jesus. So, si Lord hindi sumusuko eh. Okay. So, pagpapatuloy pa rin niya. Kahit siya iniloloko na pagpapatuloy. Oo. Kung manluloko siya, hayaan mo ang Diyos. Pag ang Diyos na gumanti, tigok na. Hindi ka na makapagbibigay na, tigok na eh. Pero hindi ko siya alam kung asawa mo yan o nagmamahal ka pa lang, binata ka pa. Kung asawa mo, dire-diretso lang, hindi ka talo kasi asawa mo yan. Bigay mo. Pero kung binata talaga pa lang, pag-aral-aralan mo na, wisdom, mangingi ka na kay Lord. Okay. That's good advice. Kasi syempre, kapag nagbigay tayo, ibig sabihin, like God, hindi nanghihinayang. Kapag binigay mo to, nirelease mo. Amen. So, that's a blessing. So, wag natin panghinayangan. Okay, kung ikaw man niloko, ay nasa sa kanya na yon. So, praise God. Thank you, Pastor. And another question from Donna. Tama nga po. Ito sabi niya, tama nga, huwag na magkaasawa. Pero sabi daw po, tatay ko, wala daw po ako makakasama sa pagtanda ko. Sabi ko naman, di naman po papabayaan ni Lord. Hehe, tama naman talaga. Yan ba si Sister Donna? Yan sa Philippines, yan ba si Sister Donna? Yes, Pastor. Yes. Okay. Tama ka doon na. Pwede yan. Kasama mo si Lord, may anak ka na eh. Para walang mananakit sa iyo. Pero kung true love naman, ang ibibigay ay galing sa Diyos, tanggapin mo yung true love. Kasi yun ay magmamahal at makakasama mo. At suportahan pati anak mo, pati ikaw. Okay? Sila magiging kamay ng Diyos, Sister Donna. Yes. Okay, mamaya sa may stadium, pati tayo ulit. God bless. Hayaan mo si Lord. Magpasalamat ka lang sa kanya. Praise the Lord. Alam ko na lahat ng mga tinanong sa atin ay sana na-satisfied sila sa mga sagot. At syempre, una sa lahat, huwag natin kakalimutan na ipagdasal natin. Lagi tayong mag-pray. Pag-pray natin, lahat ng circumstances natin, mga obstacle, mga trials, ang mga problem natin, hindi lang sa tanungan sa kagutan, kundi talagang isanggunin natin sa Panginoon. At bilang pagtatapos natin, tapos na po ang oras natin. So, dear friends, salamat Pastor sa iyong pag-advise sa lahat ng mga nag-comment sa tanong. At syempre, salamat sa mga nanood sa atin sa Araw ng Puso. Yes. And maligayang araw ng puso sa bawat isa. And happy. Salamat at at ang sabi ni Sweet Cell, nakakabitin po. Hehe. Nabitin pa siya. And of course, thank you Pastora. Salamat po, Pastor. Ito pa, may salita para sa iyo, Pastor. Sa Russell, salamat po sa advice and glory to God sa buhay mo po. Amen. Praise the Lord. Thank you, Donna. Thank you, Sister Donna. At bilang pangwakas na salita, Pastor, okay? And sabi ni Sweet Self, thank you po, Pastor and Pastora. We will wait for more episode. Yeah, ito yung dear friends. Okay, gagawa tayong ganyan. Okay, ito panghuli. Lagi tatandaan nyo, ganito eh. Ang sa aking buhay, ganito eh. After na bless ka ng Lord, what is the next? After na bless naman Lord, what is the next? Nag-asawa ka, o bata, nag-amal, what is the next? High school, what is the next? College, what is the next? Professional ka na, may work ka na, what is the next? May boyfriend ka, what is the next? Magpakasal na, what is the next? May asawa na, may anak na. And what is the next? Magiging dulo ka na. What is the next? After noon, puni ka na ng Lord. Ganyan, what is the next? Maghintay ka na sa langit para sa buong pamilya. What is the next? Love. Love, ipailan yan. What is the next?
sabi ng Lord, well done, aking mga anak. God bless sa inyo lahat. Happy Valentine's Day. God bless Yes, you. happy Sa inyong Hearts Day to lahat na everyone tanong, and magandang salamat. lahat. I And love you, God Mami. bless you I all. love you, Mami. I God love you, bless you sister. all. I And love you, Kate. I love yes, you. God bless. love you too. Yes, and mahal ka naming mag-iina. Thank Praise you God. pag-invite And sa syempre akin. sa lahat po ng nanood, mahal po namin kayo. Thank you from Rona May. Salamat po sa inyo, Pastor. God bless sa inyo ni Pastora. Yes, God bless you too. Amen, Bye amen, and amen. good night Amen. and God bless you all. Thank you, Pastor. Yes. See you on BS. Thank you. Okay.